Guys, welcome back ulit dito sa aming channel. Ngayon guys, magbibigay tayo ng pa-update sa nangyari sa episode ng Bagong Umaga. At kung bago po kayo sa channel na to, please huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at click the bell para sa susunod nating pa-update. At ito na nga ang nangyari guys, na itong ngang si Tisay ay tinawagan nga niya itong si Dr. Ian nga guys. At itong si Dr. Ian ay sinabi niya nga doon kay Tisay na nawalan daw nga siya ng malay at hindi niya alam kung anong nangyari dahil nagda-drive lang daw nga siya guys. Ngunit etong si Dr. Ian ay pinarada na lang daw nga niya yung kanyang sasakyan at hindi na niya alam kung anong nangyari dahil nag-collapse na siya. At sabi nga nito ni Tisay kung tatawag ba daw nga siya ng ambulansya or etong si Hilda daw nga yung tatawagan niya. At doon din nga guys ay etong si Dr. Ian ay nakita niya na meron na ngang dugo yung kanyang kotse sa harap nito guys. At nagtataka nga itong si Dr. Ian. At ito naman ngang nangyari guys na eto ngang si Dodong at si Irene ay kumain nga doon sa kainan sa labas nga guys. At eto ngang si Dodong yung nagbayad ng kanilang kinain at nagpasalamat naman nga itong si Irene at sinabi niya na kahit daw hindi pa daw nga fully recovered itong si Monica ay karoon daw nga ng oras itong si Dodong na makabanding daw nga siya. At etong si Irene ay tinawagan nga ito ni Ellie guys at pinalam nga nito ni Ellie na wala na nga itong si Gab. At itong si Irene ay iyak nang iyak nga doon at nalaman na din nga nito ni Dodong yung nangyari. At ito naman ngang sina Monica nga guys doon sa bahay nila, inantay nila itong si Tisay dahil gusto nga nilang makausap ito ng sarilinan nito ni Jose. Ngunit hindi nga dumating itong si Tisay nga guys at hanggat nakabalik na lang nga itong si Kai doon at tinawagan nga nito ni Lola Pet etong si Angge nga guys at nalaman na din na nagkaroon nga ng aksidente at wala na daw nga itong si Gab. At ito naman ngang si Kai nga guys ay tinawagan nga ito ni Diana. Doon nga sa kwarto ay itong si Kai ay sinabi niya nga doon kay Diana na ano daw nga yung ginawa nito ni Diana at sinabi nga ni Diana na sila daw nga yung gumawa doon kay Gab. Dahil yun nga guys, ito daw nga yung gusto nila na ito daw nga si Dr. Ian yung mapagbintangan sa nangyari doon kay Gab. Dahil sa oras daw na ini-unplug daw nga nito ni Kai yung CCTV sa bahay nito ni na Dr. Ian ay pumasok na nga itong mga tauhan nito ni Diana at nilagyan nga ng pampatulog yung kotse nito ni Dr. Ian nga guys. At yun nga ay nung nagda-drive na nga itong si Dr. Ian at nawala na nga ito ng malay ay pinuntahan na ito ng tauhan nito ni Diana at itong tauhan nito ni Diana yung nagda-drive at sasagasaan nga sana itong si Ellie ngunit nagpakahero daw nga itong kapatid nito ni Ellie kaya eto yung namatay guys. At eto naman ngang si Kai ay sinabi niya na monster daw nga etong si Diana. At etong si Diana guys ay sinabi niya nga doon kay Kai na wag daw ngang magkakamali na magsumbong etong si Kai dahil idadamay daw nga din nila etong si Kai. Dahil ang gusto ngang mangyari nito niya na Diana na etong ngang si Ellie ay magagalit doon kay Dr. Ian at pati din daw nga etong si Tisay ay lalayuan na din nga etong si Dr. Ian daw nga guys dahil doon sa nangyari. At eto naman ngang sina Irene at si Dodong ay pinuntahan na nga etong si Gab doon sa hospital. Eto lang munang si Irene yung pumasok doon nga guys at labis na iyak neto ni Irene doon kasama itong si Ellie nga guys andun kay Gab. At eto din ngang si Dodong nung lumabas na nga itong si Ellie ay sinabi niya nga doon kay Ellie na nakiramay daw nga siya doon kay Ellie nga guys. Ngunit nagalit itong si Ellie dahil ano naman daw nga yung pakialam nito ni Dodong. Ayaw naman daw nga niya doon sa pamilya nila guys. Pamilya daw nga yun ni Ellie at kinuha lang naman daw nga nito ni Dodong yung pera ng kanyang ama at yun lang daw nga guys. Wala daw ngang pakialam itong si Dodong doon sa kanyang pamilya. At eto naman ngang si Ellie sinisi din niya nga yung nangyari. Sinabi niya na hindi dapat itong si Gab yung nandun. Siya daw nga yung masasagasaan. At nagpunta lang daw nga itong si Gab doon para sumama daw nga doon kay Ellie. At sabi nga nito ni Dodong doon kay Ellie na wala naman daw nga kasalanan itong si Ellie doon sa nangyari. Naman ngang si Dr. Ian nga guys ay sinamahan nga ito ni Tisay at
nung abogado nito ni Dr. Ian nga guys doon sa police station. Sinabi nga lahat nito ni Dr. Ian doon sa police yung nangyari sa kanya. At sabi nga ng police na wala naman daw ngang nakitang mali doon at malinis naman daw nga yung lahat nga guys. At kinuna na daw din ng sample yung dugo na andun sa kotse nito ni Dr. Ian nga guys. At eto naman nga ang CTSI ay tinawagan nga ito ni Dodong nga guys, at nalaman na din nila na eto ngang si Gab ay nahit and run nga ito at patay na nga ito guys, at pinaalam agad nito ni Tisay doon kay Dr. Ian. At eto naman ngang si Matthew nga guys ay sinugod niya nga doon sa hospital itong si Ellie nga guys, at sinuntok agad nito ni Matthew itong si Ellie. At sinabi nga nito ni Matthew na hindi daw dapat si Gab yung namatay, dapat si Ellie daw nga yung namatay nga guys, at sinisisi nga nito ni Matthew itong si Ellie sa nangyari. At inawat naman nga itong si Matthew doon guys at pinapasok doon sa hospital. At eto naman nga si Ellie at si Dodong ay kinausap yung isang investigador doon nga guys, at na-download na daw nga nila yung CCTV kung saan nasagasaan itong si Gab. Kilala nga nito ni Ellie na itong kotse nito ni Dr. Ian yung nakasagasa doon kay Gab guys. At ito nga si Ellie ay umuwi sa kanilang bahay at pinuntahan nga ito ni Tisay. At doon din ay sinabi nga nito ni Ellie doon kay Tisay na ito daw nga si Dr. Ian yung nakasagasa doon sa kanyang kapatid, at gusto lang daw nga sumama nito ni Gab sa kanya nga guys. At sinabi nga nito ni Tisay na galing daw nga siya doon kay Dr. Ian at kaya hindi daw nakapunta itong si Dr. Ian dahil may insidente daw nangyari. At may naglagay daw nga ng drug doon sa kotse nito ni Dr. Ian nga guys, at posible na hindi daw nga itong si Dr. Ian yung nag-drive sa kotse niya nung nasagasaan itong si Gab. At itong si Ellie nga guys ay napataas yung boses niya at sinabi niya doon kay Tisay na baka alibay lang daw nga yun ni Dr. Ian dahil alam nila kung gaano katalino daw nga itong si Dr. Ian nga guys. At itong si Ellie nga guys ay nagsorry din doon kay Tisay sa kanyang nasabi, at sinabi niya doon kay Tisay na mas mabuti pa daw na hayaan daw muna siya neto ni Tisay. At eto nga ding si Tisay ay umuwi sa kanilang bahay at niyakap agad neto ni Tisay yung kanyang ina. At sabi nga neto ni Monica na magpahinga daw muna itong si Tisay at bukas ay pupunta daw nga sila lahat doon sa bahay ni na Ellie. At sabi nga nito ni Kai na parang hindi daw nga siya makakapunta doon bukas kina Ellie dahil masama daw nga yung pakiramdam niya at baka hindi daw nga siya magising ng maaga. At sabi nga nito ni Tisay na wala naman daw ngang pumipilit doon kay Kai. At sabi nga nito ni Jose na baka magiging okay na daw nga itong si Kai bukas at kailangan daw nga sila lahat magpunta lahat doon kina Ellie. Hindi lang daw para kay Ellie kundi para daw kay Tisay at Dodong. At kinabukasan nga guys ay ando na nga sa labas etong si Otep naghihintay, at papunta na nga silang lahat doon kina Ellie nga guys. At etong si Otep ay natanong doon kay Angge kung okay lang ba daw talaga na andun siya. Sabi nito ni Angge na wag daw mag-alala itong si Otep dahil pinagpaalam naman daw nga nila etong si Otep doon kay Jose. At eto naman ngang sina Dr. Ian, Hilda at Maggie nga guys ay andun na sa labas ng bahay nito ni na Ellie nga guys, at nagalala itong si Maggie dahil sure ba daw nga itong si Dr. Ian na magpunta sila doon. At sabi nga nito ni Dr. Ian na mas mabuti na makausap daw nga nila itong si na Irene dahil baka isipin daw nga nito ni na Irene na nagtatago daw nga itong sina Dr. Ian, at siguro naman daw ay makikinig itong sina Irene dahil magkaibigan naman daw nga sila nito. At doon din ay kumatok na nga itong si Dr. Ian, at yung nag-open nga nung pinto ay itong si Ellie. At itong si Ellie nga guys ay galit na galit at halos susuntukin nga niya itong si Dr. Ian nga guys. At dumating nga itong sinatisay doon at inawat din nga itong si Ellie. At itong si Ellie sinabi niya ng kapal daw nga ng mukha nito ni na Dr. Ian dahil nagpunta pa daw doon dahil ito naman daw si Dr. Ian yung pumatay doon kay Gab. At lumabas nga itong si Irene at lalong mas matindi yung galit nito ni Irene nga guys. At sinabi nga nito ni Maggie na andun lang daw nga sila para makiramay, at
hindi daw nga magawang patayin nito ni Dr. Ian etong si Gab dahil simula bata pa ay halos sabay daw ngang lumaki etong sina Ellie, Gab at etong si Kai. At sabi nga ni Maggie na may care daw nga sila doon sa mga anak neto ni Irene. At nagalit etong si Irene lalo guys at sinampal itong si Maggie. At nashock nga itong lahat doon at galit na galit nga etong sina Irene doon sa kanila nito ni Dr. Ian dahil eto daw ngang si Dr. Ian ay nalaman daw nga na meron daw ngang lead itong si Ellie na posible na ito daw ngang si Dr. Ian yung napapatay sa ina nito ni Ellie kaya tinakot daw nga nila itong si Ellie. At ngayon daw nga guys, hindi na daw nga sila natatakot doon kina Dr. Ian. Kahit sabihin nga nito ni Maggie na may nag-drug daw nga doon kay Dr. Ian. At posible na hindi daw nga itong si Dr. Ian yung nakasagasa doon kay Gab. At sabi naman nga ni Irene na kitang-kita daw nga doon sa video na yung sasakyan nito ni Dr. Ian yung nakasagasa doon sa anak niya. At eto naman nga si Irene nga guys ay papasok na sa kanilang bahay at tinawag nga niya itong si Dodong at si Ellie. At eto naman nga si Dodong ay sumunod doon sa kanyang ina at etong si Ellie ay sinabi niya nga doon kay Dr. Ian na nagkamali daw nga etong si Dr. Ian sa ginawa niya at ngayon daw may laban na daw nga sila sa batas at sisiguraduhin daw nga niya guys na makukulong daw nga etong si Dr. Ian. At pumasok na agad itong si Ellie sa bahay nila at ito naman nga si Dr. Ian ay nagsorry doon kay Tisay guys na nakita nga nito ni Tisay yung mga pangyayari. At andun nga silang lahat sa labas nga guys. At nagkakagulo na nga ang lahat ng dahil sa kagagawan nito ni Diana guys. At hanggang kailan kaya itatago nito ni Kai yung kanyang nalalaman. Yun na nga po ang mga nangyari sa episode nating napanood po at maraming salamat po sa inyong panonood. At sa hindi pa po nakasubscribe, please huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at click the bell para sa susunod nating pa-update. Thank you!